Ako po si Chaplain Philip Paglia Valerio. Ang nagbibigay ho sa akin ng desire para i-pursue po itong faith in action na kung saan ay nagkakandak tayo ng Bible study regularly, ay ito po yung aking mandate, ito po yung aking calling bilang lingkod ng Diyos na madala ang mga tao sa ubasan niya po, sa kaharian niya at bilang isa din na tagapagturo ng isang negosyo ay yung mga estudyante natin ay sinisigurado ko na hindi lang sa pagkakitaan lang kami magsasama, kundi sinasama ko din sila doon sa nagbibigay ng blessing, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, upang umunlad sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Kung titingnan niyo po mabuti, no, yung mga tao naging successful ang buhay, meron po silang mentor. Kumbaga, sila po yung mag-guide sa iyo kung ano yung gagawin niyo po. Hindi lang basta doon sa bagay na kung saan ay tatahakin nyo, kundi kayo ay i-guide, sabihin kayo ay monitor, mailabas yung kanyang ang skills po natin sa bawat isa. Ang paborito pong Bible verse ay Ephesians 3:20. Bakit po? Kasi nga, sabi po doon sa Wika English, He will give you, sabi niya, very much more than you ask for. Ibig sabihin po, yung mga hiningi natin sa Diyos, mas higit pa sa pinagpipray natin at yung ating mga iniisip, mas mahigit pa ang ibibigay niya. Time freedom, tsaka financial freedom. Kasi po, siksik, lilig at umaapaw. At ang isang motto ko po sa akin bilang leader, pag nagkamali po ang leader, lahat na po mali. Pero ang leader ay gumawa ng tama sa umpisa, sa huli na po lahat ay tama. Yan. Yes, very excited ako dahil alam niyo po, no secret anymore. Yan. Kumbaga, yung i-share po natin yan ay ano yun, yung mga na-experience po ni Chaplain Philip sa kanyang buhay. Na gusto ko rin ay ma-experience niyo po, kasi sabi sa Bible, ay tayo ay nagkakasala pag hindi natin sinishare ang blessing. Yan, okay? Okay, mag-start na po tayo. Ngayon, ang ganda ng pag-usapan po natin ngayon. Yan. Okay. Alam niyo po, ako po yung taong laging observant. Marami po akong nakikita, marami po akong nanonotice. Ito po yung ginagawa kong compilation sa buhay ko o yung tinatawag ko na anong tawag ko doon, algorithm. Pinagsasama ko yung mga pangyayari, no, yung ng ibang tao, ng sarili ko, at mas maganda po yung binabalanse po natin lahat. Ito po yung isi-share ko sa inyo, ito po yung hango dun sa aking naranasan at yung mga natutunan ko po sa buhay ko. Yan. Okay ho ba yon? Ngayon po tayo ay mag-share ng ating slide, no? Presentation. Yan, ang ganda po ng topic natin. Very excited po ako, no? Saka first time po natin mag-Facebook Live dito sa Faith in Action. Sa gamit po yung ating na-subscribe na Zoom account na kung saan ay salamat sa Diyos dahil ako po ay pinadala ng BDO ng credit card na ayoko naman sa buhay ko yung magkaroon ng credit card. Pinadala lang ko sa atin at yan po yung nagamit natin na para magkaroon tayo ng Zoom account at nagkaroon pa ako ng utang. Kasi kailan pala credit card, ayaw ng debit card. Yan. Kaya po ako ay nagpapasalamat, nagkautang po ako, 5,000 a month. Yan. Okay po ba yon? At para pala meron akong ditong co-host, no? I-ask ko muna si Coach Donna na i-unmute ko siya para at least makasalita din siya. Okay. Okay, inas na ko siya sa unmute. Pwede mong unmute yung para makano po tayo kung tayo ay mahinang habang tayo sa salita, mahinang ating mic or ating audio, paki-assist po ako dito, Coach Donald. Okay po ba tayo bago tayo mag-umpisa? Yes, very, very clear po, Chaplain Philip. Wow, yan. Napakaganda ho nito. Napakaganda ng volume. Yes, ganda pa ng signal. Hallelujah. Amen. Bagong bayad, no, ng ating fiber, no. Yes. Okay, kasi kailangan po 'yun. Kasi magandang investment po sa gawain ng Diyos. Tatandaan niyo po, money is for kingdom use. Tatandaan po natin yan. Ang topic natin sa gabing ito po ay ano po ang
tamang paraan. What is the proper way of sowing and reaping? Yan, ulitin ko po, what is the proper way of sowing and reaping? Okay, alam niyo po, kung kayo po ay magsasaka, alam niyo po yung sibilang principle po ng pagsasaka. Alam niyo po yan. May panahon po ng pagtatanim, may panahon din po ng pag-aani, at may panahon din po na kung saan ay yung timing, na kung saan ay anong lugar, no? Anong lupa. Dapat sa matabang lupa tayo nagtatanim. Hindi tayo pwede sa tuyot. Subukan niyo po magtanim sa disyerto na sa tuyot na lugar o lupa, hindi po tutubo yan. Bagkus ay mamamatay. Pero pag sa matanim na lupa, ay sigurado po, pag yan ay bumunga, ay hitik ang bunga po yung mga yan. At tuturo ko po sa inyong gabing ito in biblical way. Ito po muli sa inyong lingkod, no? Si Chaplain Philip Valerio, na buhabati sa inyo na bawat gising may blessing. Yan. Okay, ito po ay nasusulat po sa Galatians chapter 6:6. Ulit ko po, 6:6. Sabi po rito, nevertheless. Pag sinabing nevertheless, walang sobra, walang kulang. Eksakto lang po. The one, sabi rito, the one who receives instruction to the word. Ito po yung sinasabi na yung tumatanggap ng mga salita, mga instruction mula sa Diyos, sa salita ng Diyos, dapat daw ay mamahagi. Should. Pag sinabi should, it is a must. No? It is a responsibility. No? It's our obligation na i-share daw. Ano i-share natin? All. Sabi niya, all. Hindi some, hindi few. No? Good things. Sabihin, maraming bagay. Diba? With their instructor. Sino instructor? Yung nag-share ng word of God. Hindi lang si Chaplain ay instructor sa business, kundi instructor din po sa salita ng Diyos. Maliwanag po yan. Ang Diyos po nagsalita niyan, kaya I speak blessing sa salita ng Diyos at aming ino-honor, ang aming po nire-respect ito. At salamat po Ama sa inyong kabutihan, sa inyong salita, naway ito ay magrema at magkaroon ng manifestation sa aming buhay. Okay po? Okay. Ano po yung mga kaparaanan po na dapat natin gawin? Okay? Ito po isang responsibilidad bilang mananampalataya, no? Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 5, sabi rito, every believer, okay? Sino ba yung mga believer nito? Ito po yung mga nananampalataya, no? Sa ating Panginoon, na tumanggap sa ating Panginoon, Jesus. Okay? Is ultimately responsible, ultimately pa, for his or her own conscience. Yan. Dapat meron tayong konsyensya. Kasi ito po yung ating responsibilidad. Ano po? Yung pagbibigay. No? Kanino po? Doon sa nagtuturo ng salita ng Diyos. Wow. Diba? Okay? Ngayon po, pangalawa po, if you plant something, you will harvest. Naturalmente po yun. Pag meron po tayo tinanim, meron tayo aanihin. Huwag ka mag-expect na meron ka tatanggapin, wala ka naman tinatanim. Sabi po sa Galatians chapter 6, verse 7, God will never be mocked. Sa Tagalog po, ang Diyos hindi natin pwedeng dayain. Okay? For what you plant will always be the very thing you harvest. Yan. Okay ba yun? Okay. Ngayon kung gusto niyo magkaroon ng sasakyan, magtanim kayo ng sasakyan. Kung gusto niyo magkaroon ng lupa o bahay, magtanim din kayo ng lupa o bahay. Paano ko po nasabi yon? Ako po ay nagtanim ng sasakyan sa lingkod ng Diyos. Okay. Nung ako ay nagtanim ng sasakyan sa aking kamanggagawa, ako po ay nagkaroon ng maraming sasakyan. Kasi kung ano po tinanim nyo, yun po yung aanihin. Hello? Hello? Diba?
Kung gusto naman magkapera, pera din ang inyong itanim at pera din ang babalik sa inyo. Ang liwanag po niyan. Ulitin ko po, kung anong itinanim niyo po, yun po ang inyong aanihin. Yan. Nagtanim po ako ng lupa. No, napakalaking lupa, 120 square meter. Ngayon po si Chaplin po ay marami na pong mga ari-arian. Hindi lang lupa, hotel pa po. Mga condo units pa po. Kasi sabi po rito, no, ang linaw-linaw sa Galatians 6:7, kung ano daw yung inyong tinanim, no, yan din ang inyong aanihin. Maliwanag ko yun, klaro po yun sa atin lahat. Sa wika English, what you sow is what you reap. Galatians 6:8, the harvest you reap reveals the seed that you have planted. If you plant the corrupt seeds of self-life into this natural realm, you can expect a harvest of corruption. If you plant the good seeds of spirit life, you will reap beautiful fruits that grow from everlasting life of the Spirit. Yan. Bawang espiritu rin pala yung pagtatanim natin. Okay? Hindi lang siya pang physical, kundi pang rin, spiritual din po yung ginagawa ho natin. Okay. Number 4, sabi po rito, do not be weary or feel depressed. Sa pagbibigay po, no, sa nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi ka dapat daw maging mawiri o ma-depress. Lalo na sa panahon ngayon ito, crisis. Ako po, mamaya mabasahin ko sa inyo. Na, sa panahon ng yung nagkaroon ng crisis sa Macedonia, no? Ay masaya pa ho. Masaya pa ho na nagbibigay. Nagkaroon pa ng talagang sobrang saya nila, no? Sobrang saya nila sa pagbibigay in time of crisis. Mamaya i-share ko sa inyo sa Word of God mamaya po. Yeah, kaya wala po lusot sa ating lahat dito. Pwede ba natin sabihin, walang lusot lahat? Okay ho ba yun? Okay. Kaya nga si Chaplain Philip ay magkukwento rin po rito. Alam nyo po, sa aking experience po, buhay pamilya, nung kami po ay walang trabaho ng aking asawa sa loob ng 5 taon, at meron na po akong 2 anak na yun, maliliit pa yung aking mga chikiting, yung aking panganay, tsaka yung aking lalaki, babae at lalaki ko po, ay talaga pong masasabi natin na wala kaming pambayad ng kuryente, ibig sabihin po, meron kaming mga kagamitan kagaya ng karaoke, meron kaming ventilador. Sabi ko, hindi naman tayo nakakabayad ng kuryente, wala nga tayong pambayad kasi wala nga tayong trabaho. Ba't hindi natin ito ibigay sa gawain, sa church? Yan. Alam niyo po ang nangyari? To cut the story short, after 2 weeks, ulitin ko po, after 2 weeks, nakapunta kami ng aking asawa sa Europe. 2 weeks. Libre lahat o yun. All expenses paid sa aming aeroplano, sa aming visa, sa aming meron pa kaming pocket money, at nakapag-check-in pa kami sa Jakarta, Indonesia. Libre po lahat yan. At meron pang shopping kasama yun kasi sobra po yung ibinigay sa amin. Okay ho ba yun? Basta sa Panginoon, pag nagbigay tayo sa gawain ng Panginoon o para sa Panginoon, ay wala tayong paginayangan, hindi tayo malulungkot, hindi tayo madidepress, at wala pong kalugian. The best employer ay ang ating Panginoong Jesus. Maliwanag po yan. At alam naman natin, marami natanggal sa trabaho. Di ba? Si Ben, wala silang maasahan na ayuda man lang. Karamihan po sa mga nagsara. Siyempre, shutdown po yung negosyo. Pero ang Diyos, hindi po pwede mangyari yan. Ako po magsasabi sa inyo ng ganyan. Hindi po pwede mangyari yan. Okay? Kaya nga ang Diyos ay kumikilos siya. Siya ay tagapagligtas. Kaya nga siya ay Savior. Siya ay nagliligtas. Kailan po nagliligtas? Sa panahon ng tayo humingi ng saklolo. Sa
panahon ng kabighatian, sa panahon ng crisis. Yan, tatandaan niyo po yan. Okay? Ang sabi po sa Galatians 6:9, and don't allow yourselves to be weary in planting good seeds. For the season of reaping, the wonderful harvest you have planted is coming. Kasi bakit po? Dapat hindi kayo ma-depress o malungkot sa pagbibigay. Okay? Dahil meron daw tayong matatanggap na ano po, wonderful harvest. Diba? Dapat wonderful din yung inyong itinanim. Diba? Kasi pag nag-seek ng maliit, sabi sa isang salin sa salita ng Biblia, maliit din ang tatanggapin. Pag ikaw ay nag-hasik naman ng malaki, malaki rin yung tatanggapin. Diba? Parang bangko rin ang principle, no? O, lalo yung mga bankers diyan. Kung yung compounding interest, kung mas maliit ang inyong puhunan, siyempre maliit din ang tatanggapin. Kung mas malaki ang puhunan, mas malaki ang tatanggapin na interest. Yan. Okay? Okay. Yan ang the proper way to sow and reaping. Ha? Kaya magmula ngayon po, pag kayo magbigay, dapat masaya po kayo. Yan. Diba? Ano pa? Panglima, it is our opportunity. Wow! Opportunity pa natin magbigay. Ano yung opportunity? Diba? The opportunity not once. Dapat i-grab natin itong opportunity to. At pangalawa po, and advantage pa po. Advantage pa ho sa atin yan. Sabi po sa Galatians 6:10, take advantage. Sabi ng Diyos pa, take advantage of every opportunity to be a blessing to others, especially to our brothers and sisters in the family of faith. Yung magkakapatid po sa mananampalataya. Wow! Grabe, no? Diba? Number 6, give tithes to be blessed. Nagbibigay ba kayo ng tithes? To be blessed. Hello. Okay? Meron pong kwento si Abraham, nagbigay po siya ng tithes to Melchizedek and was blessed by him. Sabi po sa Genesis chapter 14, verse 18, offers a succinct introduction as to who Melchizedek was. He was the king of Salem, the end priest of God Most High. He blessed Abraham, called Abraham at this time, after receiving a tenth of all the goods he recovered from the war between allied kings in the area. Wow! Diba? Kaya po ang nangyari kay Father Abraham, no? Siya ay lubusang pinagpala ng Diyos, no? Sa lahat ng mga bagay. Yan. Okay. Okay. Gives, no? Talagang puro give. Sabi sa Deuteronomy chapter 18 verse 8, offering for priests and Levites. Meron palang ino-offer sa mga lingkod ng Diyos. Okay? Ang tawag po nung sa panahon ng mga Levites, sila po yung mga nagtatrabaho, no, sa church. Okay? Hindi kasi sila inobligan ng Diyos na magtrabaho para mag-farming o ano pa man, kundi ang kanilang responsibilidad po ay pangalagaan ang church, no, sa pamamagitan ng pagsisilbi, no, yung ako anong gawain sa loob ng church, yun ang kanilang ginagampanan. Sabi po sa verse 8, then the Lord said to Aaron, siya po yung unang high priest po, yung yung sacerdote po, kapatid po ni Moises, I myself put you in charge of the offerings presented to me. Yung binibigay pala ng mga tao, ng mga offerings, no? Ito pala ay pinipresent niya sa Diyos. Hinahandog din niya pala sa Diyos. Take note po kung ano may ibibigay niyo sa akin, no? Ito ay ano pala, ay offering din pala, no? Pinipresent din pala natin sa ating Diyos. All the holy offerings the Israelites give me, I give to you and your sons as your portion, your perpetual share. You are to have the part of the most holy offerings that is kept from the fire.
from all the gifts they bring me as most holy offerings, whether grain or sin or guilt offerings, the part belongs to you and your sons. Eat it as something most holy. Every male shall eat it. You must regard it as a holy. Sabihin yung mga, mapapansin niyo po, yung mga high priest na yun, may mga anak sila. Ulitin ko, may mga anak sila. Na kung saan, yung mga matatanggap din nila, may karapatan din sila, nabigyan ng portion para mabahagian din yung mga anak niya doon sa mga pang-araw-araw na kailangan nila. Wow! Yung pagkain po nila, lalo na po yan. Naliwanag po yan. Okay? This also is yours. Whatever is set aside from the gifts of all the wave offerings of the Israelites, I give this to you and your sons and daughters as your perpetual share. Ano yung perpetual? Lifetime share pa. Everyone in your household who is ceremonially clean may eat it. I give you all the finest olive oil and all the finest new wine and grain they give the Lord as the first fruits of their harvest. Ano yun, yung time na po yun, yung mga Israelita, yung unang harvest po nila, ulit ko, yung unang harvest po nila, lahat po ng harvest, yung unang harvest po, lahat binibigay sa mga lingkod ng Diyos, sa priest. Linaw po yun, they give the Lord as the first fruits of their harvest. All the lands, pero lahat ng lupain, first fruits that they bring to the Lord will be yours. In-offer nila sa Panginoon, ayun daw ay mapupunta kanino? Sa lingkod ng Diyos. Everyone in your household who is ceremonially clean may eat it. Maliwanag po yun. Alam mo, si Chaplain, pag may mga lingkod ng Diyos, diba? Siyempre, yung alam naman tayo natin talagang lingkod ng Diyos, ay sobrang giver po tayo. Biro niyo, ako na po ay isang lingkod ng Diyos, giver pa ako sa mga lingkod ng Diyos. Kaya po, lalo po tayong pinagpapala ng Diyos. Yan, tandaan niyo po yan. Okay? Kasi blessing po yan. And it is a sacrificial giving. Sabi rito sa Philippians 4:18, but I have received everything in full and have an abundance. Sabi po ni Pablo, nakatanggap na rin po siya. Lahat. At punong-puno pa. At abundance pa. I am supplied, having received from Epaphroditus what we have sent, a pregnant aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Yung mga natanggap pala ni Pablo, yung mga love gift na yan, lahat. Di ba? Sobra-sobra pa. Anong sabi niya po? Ito po isang halimuyak, aroma. At ito ay katanggap na sakripisyo. At ito yung nakakalugod. No? Well, pleasing to God. Wow! Grabe ba yon? Ngayon, nagkakaroon na po kayo ng idea na minsan meron pang nagtanong, bakit nanghihingi si Chaplain ng love gift? Para saan? Ngayon, maliwanag na po yan. Okay? Yes. Let me share my stories. Okay. Actually, binigay ko kanina yung unang story ko po. Yan. Alam niyo po, gaya na sinabi ko sa inyo, pag tayo nagbigay, no, lalo sa gawain ng Diyos, okay, talagang ang balik ho niya siksik, liglig at umaapaw. Hello? At never ako nagkaroon ng regret o panghinayangan gawin yon. Nung binigay ko po yung aking mga kagamitan sa bahay, walang regret. Yung time na wala pa akong trabaho noon, ng aking asawa, may 2 anak pa ako noon. Next, yung lupa na binigay ko, yung time na wala na kaming trabaho din. Na wala na kaming trabaho sa Europe. Wow! Grabe ba? Hello? Kailan ako nagbigay? Nung wala. That is the best
na magbigay ka. Ang tanong, nung kayo nagkaroon, nagbigay ho ba kayo? Balikan ho natin yung Galatians 6:6. Meron ako isa yung isi-share, kukwento. Hindi ko na siya papangalanan. Ang laki ng kinita niya sa trading. Isa sa estudyante po natin. Sabi ko sa Galatians 6:6, magbigay ka. Sabi niya, hindi, ano saka na, chaplain, kasi meron akong tutulungan. So, ganito, magkakawang gawa rin ako. Ayun, ano po nangyari? Kahapon, nag-message siya sa akin. Sabi niya, chaplain, naubos yung pang-trade ko. Ano pong ginawa ko? Sinare ko ulit yung Galatians 6:6. Anong nakalagay doon? Sino ang babahaginan? Yung nagsishare sa iyo ng Word of God. Hello? Hello? Sabi, yung nagsishare sa iyo ng Word of God. Bukod sa pagtuturo ng trading. Pinabukas-bukas niya na ako. Anong nangyari? Sabi ko sa kanya, hindi lang ikaw yan. Halos lahat kayo ganyan. Kaya hindi nakakaiba sa akin. Di ba? Kasi ang tao, pag nagkapera na, nag-iiba na. Hello? Hello? Kaya kami ay nagsama at naging matibay at matatag ang samahan namin ng aking mentor dahil po hindi sa pera. Kasi pag pera po, harling, bayaran. Parang alipin lang. May share ako sa inyo. Yung suot ko na alahas, binigay ko sa kanya yan. Nilabit ko po sa kanya. Malaking halaga ho yan. Wala pa namang milyon yan. Wala pang kalating milyon yan. Alam nyo po, after 1 week, hindi ko makalimutan, after 1 week, that was 4 months ago, nandun kami sa isang hotel. Hindi ko nakakalimutan, sa City of Dreams. Yung araw na yon, kumita ko ng, alam nyo magkano po? 1 million pesos. In 2 days. Pagbigay ko, pagtanim ko po sa aking mentor. Ngayon po, yung mentor ko po, kilala nyo po yon, si Bisha Cardisio. Nakita nyo ba yung suot-suot niya na alahas? 1 million po yon. Ngayon po, inisyon ko po yun ng blank check. Ngayon po, after 2 days, ulit ko, after 2 days, kumita ko ng 2 million. Pero hindi ako dating ganun. Ganun ako sa pera. Kasi nakita ko, yung mga tao, pag nagkapera na, inobserbahan ko, ba nagbabago na? Mali. Kaya ginawa ko, ni-reverse ko yun. Sabi ko, ayoko maging kagaya nila. Ayoko ng ganun. Kasi ginagawa nila short term lang. Gusto ko long term. Ngayon po yung kabilang building ng Labella, yon, kumuha na po tayo. Isipin mo yun. Fully paid na po yung Labella na hotel. Ngayon po yung katabi naman po, yung condo unit. Pag tumubo tayo sa Panginoon, sobra-sobra pa po. Bakit po? Magkano po binigay natin sa church? Ilang halos 1 milyon na po.
Ang tawag po dyan, sacrificial giving. Bakit? Ang laki ho nun, ha? Pambili. Actually, pambili na natin ng panibagong sports car yun. Luma na yung sports car ko. 3 months na po, mahigit. Oh. Oh. Diba? Oh. Diba? Kaya nga sacrificial giving eh. Oh. Kaya nga, isa po doon sa example na nagkaroon ng sacrificial giving, si Abraham po. Inutos ng Diyos na ialay ang kanyang nag-iisang anak. Oh. Diba? Pero pinagbawalan siya ng Diyos, huwag mong gawin yan. Oh, dahil ikaw ay sumunod sa akin, ikaw ay pagpapalain ko. Yan. Na-bless ho ba kayo? Next. 9. Do not neglect. Yan, may kukwento na naman ako. Yan. Isang estudyante naman sa trading. Okay, bigay ng bigay. Wow, grabe, bigay ng bigay. Tuloy-tuloy. Tapos ang kanyang progress sa pagtitrade niya, napakalaki, sobrang laki. Tuloy-tuloy, grabe, na-amaze ako. Pero nung huminto sa pagbibigay, nagkaroon ng problema. Alam niyo po, kasi ako ganun din. Nung ako'y nasa Europe, malaki tinatanggap ko po doon, tuloy-tuloy ako sa pagbibigay. Nung hininto ko po, nawala lahat yan. Hindi na rin yung visa ko, naging kami, yung TNT, tapos hindi kami makakuha ng trabaho, ang tagal namin makakuha ng trabaho, tapos takot kami sa paglabas namin, tapos naging driver pa ako, lagi meron checkpoint, kinakabahan lagi ako. Tapos ang utos sa akin, lagi ang daan ko sa toll gate pa, yung kumbaga sa atin, highway pa. Araw-araw na lang ganun, ang trabaho ko, walang kapayapaan. Kasi meron siyang consequences eh. 'Di ba? Sabi sa Bible, yung taong sa Proverbs na tikom ang kamay, naghihirap. Yung taong palabigay, yumayaman lalo. Kaya nga sabi, do not neglect. Huwag natin pabayaan. Dapat tuloy-tuloy ang pagbibigay. Hebrew 13, chapter 16. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Nakaka-relate ho ba kayo? Masakit pero totoo. Okay? At hindi ko naman kayo tinuruan para gawin yan. Diba? Kasi nalulungkot nga ako, hindi ko binago ko rin sarili ko sa pamamagitan ng salita ng Diyos eh. Kaya meron po tayong faith in action eh. Alam niyo yan. Ayun nga lang, ang tao, ang gamot ay paalala. Sabi sa Genesis chapter 8 verse 21, the Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, I will never again curse the ground on account of man. For the intent of man's heart is evil from his youth. I will never again destroy every living thing as I have done. Meron lang ako napanood sa ano ba yan? Yung kay Magpakailanman. Sino ba yung host doon? Mami, sino ba yon? Mel Chanco. Merong nanalo na dating mahirap, magsasaka lang siya, na 79 million. Tapos ang ginawa niya, ayaw niya mag-share, nagtago siya. Tapos yung tinitira niya, yan yung kanyang yung yung asawa niya, tita yon. Yun ang nagpatuloy kasi wala nga siyang nagpapautang pa, tapos pinapakain pa yung mga anak niya. Ginawa niya, nagpakalayo-layo, ayaw mamigay. Naging swapang, naging greedy. O ano nangyari sa kanya? Niloko siya ng kanyang mga pinsan,
Tapos nagkagulo sila dahil sa pera na yan, dahil sa loto na yan na worth 39 million, 39 million pesos. Dahil nga sa kasaupangan. Ngayon, back to zero sila. Diba? Pag kumita kayo, magsabi naman kayo. Huwag naman yung sosolohin. Okay ba yon? Sabi dito, it is sabi rito, smell, soothing aroma sa Diyos. Diba? Ano kabaligtaran nun? Naku, meron daw curse. No? Diba? Kaya nga, pag meron po sa akin nagbalita, ay hindi na ako nagtataka. Diba? So, sinabi ko naman sa kanya, sabi ko sa iyo doon sa Word of God Kaya ang masakit nito, ako nga, hindi niya ako pinaniwalaan, Diyos pa kaya na nagsabi. Salita niya to hindi naman sa akin Tama po ba? Kung ganyan po kasi, malala na po yung ganyan. Wala na hong gamot sa ganyan. Bakit po? Mas pinipili niyo pa yung ganun Alam niyo nang po na ganyan, di ba? Tayo pa rin nasusunod, talagang malaki problema ho yan. Nga lang, ang masakit dito, pati pamilya, nadadamay, pati mga anak. Di ba? Kumbaga, bato na pera na, nagiging bato pa Okay. 2 Corinthians chapter 2, verse 15 hanggang 16, for we are ang kaganda naman ito, for we are a pregnance to Christ, to God, among those who are being saved, and among those who are perishing, to the one, an aroma from death to death, to the other, an aroma from life to life, and who is adequate for these things? Yeah. Let's talk about the offerings of Cain and Abel. The stories of the first act of worship in human history and the first murder are recorded in Genesis chapter 4. The act of worship, Cain's and Abel's offerings, follows the account of Adam and Eve in the Garden of Eden, their disobedience to God, and the entrance of sin into the human race. Death, the judgment pronounced upon them by God, soon made its entrance in the first family. Si Cain at si Abel, the sons of Adam and Eve, in the course of time, brought offerings to the Lord. Sabi po sa Genesis chapter 4, verse 3, without doubt, they were doing this because God had revealed to them the necessity of sacrifice. Some wonder how Cain and Abel were supposed to know what to sacrifice. The answer is that God must have instructed them concerning the details of acceptable worship, although those instructions are not included in the Genesis narrative. Yan. Pareho sila nagbigay, nag-offer sa Diyos, pero wala sa puso itong si Cain. Diba? Masama ang loob sa pagbibigay. Diba? Ang tinignan ng Diyos yung puso. Sabi sa Samuel, 1 Samuel 16 verse 7, what we know for sure is that the Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain, on his offering, did not look with favor. Genesis chapter 4, 4-5. We also know that God looks on the heart. There was something in Cain's motivation and heart attitude, yung problema attitude, and possibly something in his performance that made his offering unacceptable to God. It was obviously something that he was aware of and could remedy, since God tells him after the fact, you will be accepted if you do what is right. Sabi sa Genesis chapter 4 verse 7. Next po, forgive and forget. Sa pagbibigay po, dapat tayo ay nagpapatawad at kinakalimutan po yun. Sabi sa Matthew chapter 25 verse 23 hanggang 24 sa PPT version. So then, if you are presenting a gift before the altar and suddenly you remember a quarrel you have with a fellow believer, leave your gift there
in front of the altar and go at once to apologize to the one who is offended. Then, after you have reconciled, come to the altar and present your gift. Bago kayo magbigay, no? Okay. Dapat, kung meron kayong kaaway o meron kayong nagkaroon ng hidwaan o kayo ay merong tampuhan, di ba? Pagtatalo, ay dapat ay yung patawarin nyo po. Kahit na ikaw ay nasa tama, bago ka magbigay. Yan. Or else, hindi yung tatanggapin ng Diyos. Di ba? Kagaya ng ginawa ni Cain, hindi tinanggap ng Diyos. Kasi po, sa umpisa pa lang ay masama ang loob ni Cain sa kanyang kapatid. Nagselos na kaagad. Yan po yung pinaka-kwento po niyan. Okay? Verse number 11, do not lose your reward. Sabi rito, do not lose your reward and do not abuse. Listen to the truth I speak. Sabi sa Mark chapter 9, 41 hanggang 42. Whoever gives you a cup of water because you carry the name of Christ will never lose his reward. But if anyone abuses one of these little ones who believe in me, it will be better for him to have a heavy boulder tied around his neck and be thrown into the sea than to face the punishment he deserves. Isipin mo yun, ha? Kahit daw sa isang basong tubig, binigyan mo niyo po yung lingkod ng Diyos, no? Di ba? Dahil sa kanyang pangaral, no? Hindi to daw mawawalan ng hindi raw mawawalan tayo ng reward. Kaya nga sabi rito, do not lose your reward. At wag na nating abusuhin din ito, di ba? Wag nating abusuhin yung mga lingkod ng Diyos. Kagaya ng yung don't touch the anointed one. Wag natin sisiraan po yan. Yan po ay lingkod ng Diyos. Diba? Kasi meron pong punishment na sinasabi niyang he deserves. Kaya matakot po kayo sa Diyos. Sabi niya, the vengeance is mine. Yeah. Kaya mahigpit ko po yung bilin sa inyo. Ang mga lingkod ng Diyos, huwag niyo po sisiraan. Huwag niyo pong aawayin. Huwag niyo pong mananagot po kayo sa Diyos. Okay? Dapat tayo ay masaya. We should be a cheerful giver. Masaya po tayo sa pagbibigay. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, 6 hanggang 7, sa Passion Translation, hilarious generosity. Sa pagbibigay, dapat, masayang-masaya ka. Kumbaga, parang humahalakha ka pa sa tuwa sa pagbibigay. Hello, nagawa niyo na ba yon? Pag kayo nagbibigay, masayang-masaya pa kayo. Wow, ano niyo po nangyari po sa akin yan? Sabi ko doon sa aking obispo, ano ba nangyayari po sa akin? Bakit? Para excited ako sa pagbibigay. Parang ang saya-saya ko. Sabi ko pa doon sa bibigyan ko, alam punta ka na agad, bilisan mo, dali. Bibigay ko yung kulang mo doon sa balanse ng sasakay mo. Magkano ba yan? 125,000 yan? Dali. O, Bishop, ang saya-saya ko, magbibigay ako ng kalahating milyon. Ano ba nangyari sa akin dito? Yung pala, grace pala yun. Grace pala ang sabi nun. Grasya ng Diyos yun. Diba? Ang grasya ng Diyos, hindi doon sa yung tinatawag, hindi doon sa ating ginawa, kundi sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga yan ay unmerited favor, hindi sa gawa natin para hindi tayo magmalaki. Diba? Okay, ngayon, sabi rito, here's my point. A stingy sower will reap a meager harvest, but the one who sows from a generous spirit will reap an abundant harvest. Let giving flow from your heart, not from a sense of religious duty. Let it spring up readily from the joy of giving, all because God loves hilarious generosity. Wow! Alam niyo, napapasi ko nga iba pilit pa Di ba? Di ba? O dahil naubliga lang kasi sinabi niyo Pero sa totoo lang, mabigat sa puso. Di ba? Kaya magmula ngayon, okay, magbigay tayo ng masaya. Di ba? Okay. Not compulsive. Di ba? Okay. Number 13, it is our obligation
Even God, the creator of heaven and earth, He gives His only begotten Son, sabi sa John 3:16. For here is the way of God love the world. He gave. Kasi niyo po, He gave. Talagang ang buhay natin ay pagbibigay. Sino? Ibinigay niya kanino? Sa atin. Yung kanya nag-iisang anak. So now, everyone who believes in Him will never perish but experience everlasting life. Maliwanag po yun. Ibig sabihin, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga, bakit ka pa yung mag-iimbak ng kayamanan dito sa mundong ito na kinakalawang, nasisira, ninanakaw, di ba? Sabi kung ano yung nasa puso mo, yun yung tinetreasure mo, yun yung Panginoon. Oh, kaya sabi ng Diyos, you fool, sabi niya, ikaw mangmang ka. Pag ganun ka, tao, na mukha kang pera, di ba? Kahit doon sa libingan, may nabalita ko, nilibing yung pera niya, nilagay pa sa kabahong eh. Sabi ng Diyos, you fool, mangmang ka, sabi niya. Itong gabing ito, kukunin ko na yung soul. Kukunin na kita, mamatay ka na yung gabing ito. Yan. Diba? Kung ano yung ating tinatangkilik, yun ang ating Panginoon. Kung ano yung ating pinapriority, yun ang ating Panginoon. Yan ang ikasisira po natin. Okay po ba yun? Yan. Number 14, gives even during crisis. Ito yung sinasabi ko kanina. Ulitin ko po, pwede ba natin basahin ito sabay-sabay? Masaya. Hello? Umpisa na natin. Gives even during crisis. Oh, okay, meron pong istoryo yan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8, verse 2. Or even during a season of severe difficulty, tremendous suffering, and extreme poverty, buti ngayon meron pang ayuda, no? Sa panahon nito, severe difficulty. Kung sinabi severe, napakamalala na talaga na problema. Tapos tremendous pa. No? Kumbaga parang ultimate eh. Sagad-sagaran po ito eh. No? Suffering. Tapos kahirapan pa po. Sabi niya, there's super abundant joy overflow into the act of extravagant generosity. Wow! Di ba sabi ko sa inyo, kung kailan wala, that is the best time na magbigay ka. Kasi nangyari po kay Chaplain yan. Okay ho ba yun? Binigay natin yung trading natin, libre. Kita nyo naman. Okay ba yun? Nagkaroon album si Chaplain, nagkaroon ng TV program, nagkaroon ng, kung ano-ano pa. Yan po dapat yung tularan. Kaya po ginawa ng Diyos yan sa buhay ko para maging modelo po para sa inyo po. Meron kayong susundan. Sabi po sa Bible, Hebrew chapter 13 verse 7, imitate. Sabi niya, gayahin daw yung mga leader, paano sila mamuhay in spiritual. Gayahin daw. Okay? Okay. As sabi pa po rito, tuloy pa ho natin yung sa nangyari po, generosity of the churches. Beloved ones, we must tell you about the grace nga, no? God poured out upon the churches of Macedonia. For even during a season of severe difficulty, tremendous suffering, and extreme poverty, their superabundant joy overflowed into an act of extravagant generosity. For I can verify that they spontaneously, sabay-sabay pa sila magbigay. Ano po siya sabi? Spontaneously. Okay? Tignan niyo po sa Google niyo, ano siya sabi ng spontaneously gave? Talaga dumagsa yung pagbibigay. Wow, grabe, no? Di ba? Not only according to their means, but far beyond what they could afford. Ulitin ko po, no? Not only according to their means, but far beyond what they could afford. Grabe ito, no? They actually beg us for the privilege of sharing in this ministry of giving to God's holy people who are living in poverty. Ibinibigay kasi nga sa totoo lang, ang dami naghihirap ng mga lingkod ng Diyos. Ang sabi ito, ibinigay kanino? Doon sa mga lingkod ng Diyos, no? Na naghihirap. Kaya ayoko makitang lingkod ng Diyos naghihirap eh.
blessing nga po yan eh. They exceeded our expectation by first dedicating themselves fully to the Lord and then to us according to God's pleasure. Biro mo, pleasure ng Diyos po yan. That is why we appeal to Titus, since he was the one who got you started, encouraged you to give, so he could help you complete this generous undertaking on your behalf. You do well and excel in every respect, in an unstoppable faith, in powerful preaching, in revelation knowledge, in your passionate devotion, in sharing the love we have shown to you. So make sure that you excel in grace-filled generosity. Yan. Sabi rito, I'm not saying this as though I were issuing an order. Hindi po to order. Di ba? But to steer you to greater love by mentioning the enthusiasm of the Macedonians as a challenge to you. Challenge para sa atin yun. Di ba? Hello? Ngayon, alam na natin ang sagot sa mga kahirapan, sa mga tremendous severe, mga problema, difficult to crisis sa atin. Alam na natin. Di ba? Challenge pala yun. Anong gagawin po? Magbigay na masigit pa doon sa makakayanan natin. Wow! Dahil sa grace, no? Super abundance grace of God. Di ba? For you have experienced the extravagant grace of our Lord Jesus Christ, that although He was infinitely rich, He improvised Himself for our sake, so that by His poverty, we become rich beyond measure. Mayaman na pala tayo nung pinako si Jesucristo. So here are my thoughts concerning this matter. And it is in your best interest, since you made such a good start last year, both in the grace of giving and in your longing to give. You should finish what you started. You were so eager in your intentions to give. So go, do it. Finish this act of worship. Ang giving pala is an act of worship according to your ability to give. Alam niyo po, nung dumating po last year yung crisis, sabi sa akin ng isang kaibigan ko na obispo, si Bishop Noy Patiño, sabi niya, Chaplain Philip, maghanda ka. Sabi ko, bakit po? Yung mga nagbibigay sa Diyos, yung binigay ang buhay niya, yung talagang generously magbigay, hindi nagko-complain, yung talagang binigay ang buhay, binigay ang lakas, lahat ng puso, kaluluwa, no? Pag-iisip, binigay lahat sa Diyos. Sabi niya, mag-harvest na tayo. Wow. Kaya na-excite po ako noon. Wow. Yun na pala yung payback time ng Diyos. Wow. At hindi po ako nainip noon. Oh. Hello? Ilang years ko po yung tsinaga? 12 years. Walang sweldo. Oh, ngayon, yung binibigay po sa akin, totoo lang, yung isang araw kong kita, kumbaga, pwede ko pong gastusin niya ng ilang taon. Yung isang araw na income ko po. Yeah. Di ba? Salamat sa Diyos. Okay? Siya lang po makakagawa niyan. Okay? For if the intention and desire are there, the size of the gift doesn't matter. Your gift is fully acceptable to God according to what you have. Kasi you cannot give if you don't have. Nor what you don't have. I'm not saying this in order to ease someone else's load by overloading you. Para hindi lang pabigat. But as a matter of fair balance, your surplus could meet their need, and their abundance may one day meet your need. This equal sharing of abundance will mean a fair balance. As it is written, the one who gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little. Yan, maliwanag po yan. Ulitin ko po, nasusulat po, the one who gathered much did not have too much. The one who gathered little did not have little. Okay. Number 15, to support the ministry of Jesus Christ. Gawain po ng Diyos, so hindi po gawain ni Chaplain po ito. Sabi po rito, Jesus ministers throughout the land. Okay? Nung siya nasa mundo pa rito. Sabi po rito sa verse 8, soon afterward, Jesus began a ministry tour throughout the country, visiting cities and villages to announce the wonderful news. Siyempre, kailangan ng pamasahe, kailangan ng pagkain. Di ba? O kailangan ng pera.
Oh. To announce the wonderful news of God's kingdom. His 12 disciples travel with him. Meron pa silang kasamang disipulo. Isipin niyo po yun. As did a number of women who had been healed of many illnesses and set free from demonic power. Isipin niyo po yun. Kaya nga po, unfair. Pag humingi kayo sa akin ng prayer, gumaling, tapos hindi mo lang kayo marunong magbigay. Pero pag sinabi ng doktor na, oy, operahan, itong babayaran niyo, milyon. Ako, biglang lalabas sa milyon. Tapos sa lingkod ng Diyos, thank you. Come on. Hello. Wake up. Oh, di ba? One of the women was Mary, who was from the village of Magdala, from whom Jesus had cast out 7 demons. Yon. Okay. Siya pala yung, si Mary pala yung pinalayas yung 10 demonyo. Among the women were Susanna and Joanna and the wife of Chusa, who managed King Herod's household. Many other women who supported Jesus' ministry from their own personal finances also traveled with him. Isipin nyo Jesus Christ na, yung mga kagayang itong mga tao nito, nagbigay ng ng kanilang sariling pera, no? Para doon sa mga kailangan, para doon sa pagbibiyahe po nila, paglalakbay nila, para po may pahayag o i-announce yung mabuting balita. Kaya magmula ngayon, wag na kayong manood ng mga balita na bad news kailangan good news. Ano po yung good news? Salita ng Diyos. Okay? It is freedom of God's servant. Diba? Freedom po namin yan bilang lingkod ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 9, 1 hanggang 15. Am I not completely free and unrestrained? Absolutely. I am not an apostle. Of course, having had a personal encounter with our Jesus Christ face to face and continue to see Him, emphatically, yes. Siyempre na-encounter natin ang Diyos. Aren't you all the proof of my ministry in the Lord? Hindi ba kayo bunga ng ministeryo ng Diyos? Certainly, sigurado yun. If others do not recognize me as their apostle, kung hindi nyo ako nire-recognize bilang lingkod ng Diyos, at least you are bound to do so. For now, you lives are joined to the Lord. You are the living proof, the certificate of my apostleship. Diba? Okay. So those who want to continually criticize my apostolic ministry, here's my statement of defense. Don't we apostle, kami ba mga lingkod ng Diyos, merong karapatan na suportahan nyo financially? Don't we have the right to travel accompanied by our believing wives and be supported as a couple, as do the other apostles, such as Peter, the Rock, and the Lord's brothers? Of course, we do. Or it is only Barnabas and I who have no right to stop working for a living. Kaya nga po may mga lingkod ng Diyos, hindi na isasama yung asawa, kaya iba natutokso, nangangalo niya po tuloy yung nangyayari. Di ba? Kasi kung meron kayong lingkod ng Diyos na magka-travel para sa ministry, dapat may ticket din o meron din pambayad sa bus o aeroplano o train man lang yan, kasama yung asawa. Napapansin nyo, lagi ko kasama asawa ko. Binigay nyo na ba yung pamasayang asawa ko? Pag kami nagta-travel. Pag sa akin lang, kulang. Responsibility to financially support God's servant. Responsibility po yung magbigay ng support financial sa lingkod ng Diyos. Who serves, sabi rito, sino daw ang nagsisilbi sa military ng sarili niyang gastos? Meron bang gano'n nagsisilbi kagaya ng sa lingkod ng Diyos? Meron bang gano'n? Pumasok sa military o police, siya ang bumibili ng baril niya, yung mga kagamitan niya, yung uniforme niya? Wala naman po Sino ang nagtatanim sa ubasan na hindi pumipitas yung kanyang tinanim? Wala ba siya karapatan na yung tinanim niya wala siyang party doon? So who will nurture and share a plant and never get to drink its fresh milk? And merely giving your own opinions, or does the Torah teach the same things? For it's written in the law of Moses, you should never put a muzzle over the mouth of an ox while he's treading out the grain. So ba, wag mong bubusalan yung bunganga ng baka habang siya gumigiling, no? Dahil mamamatay yun. Siyempre dapat pakainin yun. Tell me, sabi nito,
Is God only taking about oxen here? Tungkol lang ba to sa oxen? Hindi. Doesn't He also give us these principles that we won't withhold support from His workers? It was written so that we would understand that the one is spiritually flowing and is spiritually treading out the grain also labors with the expectation of enjoying the harvest. Kaya pala napansin ko, pag meron pala tayo tinatanggap, parang hindi ka masyado masaya. Oh, kasi bakit? Yung ginagawa natin more in more yung kabig, 'di ba? Imbis na magbigay, tapos ibinibigay pa sa iba, sa mahihirap, hindi naman yun ang unang inuutos ng Diyos 'di ba? At ang ginawa pa ng lingkod ng Diyos na ito babasahin ko pa yan, no? Tuloy-tuloy lang tayo dito. Yung natanggap niya sa Book of Acts, yung mga natanggap niya, i-distribute din po niya. Kaya lahat daw hindi nagkulang. Ibinigay din niya, ibinagahagi din po niya. Hindi niya kinamkam po lahat yun. So if we saw many spiritual gifts among you, is it too much to expect to reap material gifts from you? And if you have supported others, don't we rightly deserve this privilege even more? But as you know, we haven't used the right. Instead, we have continued to support ourselves. Kaya nangyari, kami pa yung nagtatrabaho sa sarili, sinusuporta pa namin sarili namin. Sabi ito sa Matthew, inutos ng Panginoon sa mga disipulo, huwag kayo magdala ng gamit, kahit ano, kahit pera, sandalas, o mga bagahe, huwag kayo magdala, sabi niyan. Oh. Hello? Hindi kami obligado magtrabaho dahil sa yung mga followers, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ginagampanan yung responsibilidad nila, kaya po yun nangyayari. Di ba? But as you know, we haven't used the right. Instead, we have continued to support ourselves so that we would never be a hindrance to the spread of the gospel of Christ. Don't you know that priests employed in secret duty in the temple, that is the highest calling, ang paglilingkod sa Diyos, are provided for by temple resources. And the priests who serve at the altar receive a portion of the offerings. In the same way, the Lord has directed those who proclaim the gospel to receive their living by the gospel. As for me, I prepared to never use any of these rights for myself, and keep in mind that I'm not writing all this because I'm hinting that you should support me. Oh. Sabi sa Acts chapter 42, 42-47, the community of believers. Parang tayo, di ba? Believers tayo kay Lord, community tayo, success community. Every believer was faithfully devoted, sabi niya, okay, may admit pa ako, may pumapasok pa po. To the following, ulitin ko, every believer was faithfully devoted to the following, the teaching. O dapat kayo ay devoted po sa mga ating faith in action, sa mga teaching ni Lord, no, of the apostle. Their hearts were mutually linked to one another, sharing communion and coming together regularly for prayer. And deep sense of holy awe swept over everyone. And the apostle performed many miraculous signs and wonders. Tatandaan niyo po ang mga lingkod ng Diyos ay nagpe-perform po ng mga miracles, signs and wonders. All the believers were in fellowship as one body. Isa lang po tayo. And they shared with one another whatever they had. Out of generosity, they even sold their assets to distribute the proceeds to those who were in need among them. Daily, they met together in the temple courts and in one another's homes. Parang ito, no? Sa bahay lang din, no? To celebrate communion. They shared meals together with joyful hearts and tender humility. They were continually filled with praises to God, enjoying the favor of all the people. And the Lord kept adding to their number daily those who were coming to life. Yung gusto ng buhay, na talagang kasiyang-siyang buhay, ay gawin po natin ito. Yung lagi tayong magsama sa pagtitipon. Di ba? Hello? Siguro marami na po kayo natutunan dito. Ang dami-dami po. Naka-Facebook live yun at po ay alam niyo po, sa totoo lang pag mayroong salita ng Diyos, pag nag-preach yung aming obispo, lagi kong kinakausap si Lord, yung mga salita na yan, sa sobrang dami, yan po ay itanim niyo po sa puso ko.
Kasi pag tinanim ng Diyos sa puso yan, siya ang nag-ano yan eh. Siya ang nagpapa-grow niyan eh. Di ba? Siya yung nagpapabunga niyan eh. Di ba? Kaya mangyari niyan po, yung espiritu niyan, dahil yung salita ng Diyos ay nagrema sa atin, pinaunawa sa atin ng Diyos, no? Hindi ng karunungan natin, hindi ng kapangyarihan natin, kundi yung patungkol sa Diyos, si binabubusog yung atin, napipil po tayo ng yung ating Holy Spirit ng salita ng Diyos, usaw yan, namumunga. Kaya nagiging buhay po natin yan. Kaya nagmamanifest po yan. Nagkakaroon ng revelation. Nangyayari po yung mga lahat ng salita ng Diyos na ating pinaniwalaan. Hello? Di ba? Okay, ngayon, hayaan niyo po ako mag-pray sa inyo. Ama sa langit, Panginoon Kristo, kasama ng Banal na Espiritu Santo. Lord, yung mga narinig po namin sa inyo, ay hayaan niyo po kami na humingi ng kapahintulutan sa inyo na matanim po lahat sa aming pusong ito para ito ay mamunga dahil ikaw po ang nagpapabunga nito, Panginoon. Ikaw po ay kayo po ang nagpapatubo nito para sa aming buhay. Kailangan po namin ito. Kumbaga, spirit matter most, Lord. Pag malakas po ang aming espiritu, malakas din po ang aming pangangatawan, physical, at malakas din po ang aming soul, ang aming mind, Lord. Dahil sabi niyo po, unahin ka namin bago ang lahat ng bagay ay idadagdag niyo po sa amin. Maraming salamat po. Dinadalain ko po lahat na nakikinig dito, ay pagpalain niyo po ang bawat isa rito, at ang grasya po ay sa amin ay dumaloy. Your glory, Lord, will shine upon us. In Jesus' name, Amen.